Sa kanlurang Aprika, may isang bansa kung saan isa sa bawat 3 residente ang naniniwala na ang espiritu ng mga patay ang kumokontrol sa mga buhay. Ang mga mangkukulam ay nagpapagaling ng kanser gamit ang mga salamangka at ang mga sumpa ay pumapatay ng mga tao sa katotohanan. Ang Togo ay isang bansang kasinlaki ng rehiyon ng Moscow na nasa pagitan ng Ghana at Benin, kung saan ang Budo ay hindi lamang isang atraksyon ng turista, kundi isang opisyal na relihiyon na kinikilala ng gobyerno. Walang batas na nagbabawal sa pangkukulam dahil mahigit sa kalahati ng 9 milyong residente ay regular na humihingi ng tulong sa mga pari sa anumang problema. Sa kabisera, ang Lomé, may mga espesyal na pamilihan kung saan ang mga bungo ng unggoy, pinatuyong ahas, buto ng leopardo, at mga bahagi ng katawan ng tao ay hayagang ibinebenta para sa mga mahiwagang ritual. Ang pamilihan ng Akodesewa sa Lomé ang pinakamalaking pamilihan para sa mga mahiwagang sangkap sa kanlurang Aprika. Ang mga mangkukulam mula sa 12 ng mga bansa ay pumupunta rito upang bumili ng mga espesyal na sangkap. Ang mga bungo ng leopardo at buwaya, pinatuyong ulo ng unggoy, kuko ng mandaragit, balat ng ahas, at maging ang mga bahagi ng talansay ng tao ay hayagang nakadisplay sa mga pwesto. Inaangkin ng mga nagtitinda na ang bawat item ay may mga espesyal na kapangyarihan. Ang mga buto ng buwaya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao, ang mga bungo ng ahas ay nagpoprotekta laban sa mga kaaway, at ang mga abo ng halaman ay umaakit ng pera. Mahigpit na hindi hinihikayat ang mga turista rito, naniniwala ang mga nagtitinda na ang presensya ng mga hindi mananampalataya ay nagpapahina sa mahiwagang kapangyarihan ng mga paninda, nagpapagalit sa mga espiritu, at maaaring magdala ng sumpa sa buong pamilihan. Mula ika-16 hanggang ika-19 na siglo, ang baybayin ng Togo ay isa sa mga pangunahing sentro ng kalakalan ng alipin sa Afrika, kung saan mahigit 2 milyong tao ang sapilitang dinadala. Tinawag ng mga mangangalakal na Europeo ang rehiyong ito na Slave Coast dahil aktibong ibinenta ng mga lokal na pinuno ang mga bihag mula sa mga naglalaban ng tribo sa mga Portuges, Pranses, at Olandes. Sa bayan sa baybayin ng Anejo, nakatayo pa rin ang mga silid sa ilalim ng lupa kung saan ikinukulong ang mga tao bago isakay sa mga barko na magkakatabing nakakadena ng 30 magkasunod. Opisyal na natapos lamang ang kalakalan ng alipin noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ngunit ang mga bunga nito ay nararamdaman pa rin ngayon habang nag-aaway ang mga grupong etniko dahil sa matagal na mga hinaing. Noong 1884, pumirma ang opisyal na Aleman na si Gustav Nachtigal ng isang kasunduan sa mga lokal na pinuno at idineklara ang Togo bilang isang protectorado ng Aleman. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagtayo ang mga Aleman ng mga riles ng tren, isang daungan, mga paaralan, at mga ospital na ginawang isang modelong kolonya ang maliit na teritoryo na ipinagmalaki nila sa France at Britain. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, natalo ang Germany at hinati ng mga nagwagi ang Togo sa kanilang sarili bilang mga samsam ng digmaan, nakuha ng France ang silangang kalahati, Britain ang kanluran. Ang bahagi ng France ay naging modernong Togo, habang ang bahagi ng British ay sumali sa Ghana na naghati sa mga taong Yu sa dalawang bansa at naghiwalay sa mga pamilyang hindi nagkita sa loob ng mga dekada. Noong 1967, nagsagawa ng madugong kudeta militar ang opisyal ng hukbo na sinasangbay Eyadema at inagaw ang kapangyarihan. Namuno si Eyadema sa loob ng 38 taon, ipinagbawal ang lahat ng partidong pampulitika maliban sa kanya, pinaslang ang mga tauhan ng oposisyon at ibinuhos ang bilyon-bilyong dolyar mula sa kaban ng bayan patungo sa mga account ng Switzerland. Nang mamatay ang diktador noong 2005, agad na idineklara ng hukbo ang kanyang anak na si Faure Gnassingbé bilang pangulo, na labis na lumabag sa konstitusyon at binaliwala ang mga resulta ng halalan. 20 taon nang namuno si Faure Gnassingbé na ginagawang isang negosyo ng pamilya ang Togo kung saan ang lahat ng kuryente, langis, daungan, at mga minahan ng phosphate ay pagmamayari ng iisang angkan. Ang Togo ay sumasakop lamang ng 57,000 kilometro kwadrado, mas maliit kaysa sa rehiyon ng Moscow, ngunit ang maliit na piraso ng lupang ito ay tahanan ng 9 milyong tao. Ang bansa ay umaabot ng 600 kilometro mula hilaga hanggang timog, at sa pinakamakitid na punto nito, ito ay 50 kilometro lamang ang lapad, isang distansya na maaaring tahakin sa pamamagitan ng paglalakad sa isang araw. Ang mikroskopikong teritoryong ito ay tahanan ng 42 magkakaibang grupong etniko, bawat isa ay may sariling wika, tradisyon, relihiyon, at sinaunang kaugalian ng tribo. Ang mga Yu sa timog ay nangingisda at nangangalakal sa baybayin, habang ang mga kobre sa hilaga ay nagpapastol ng mga baka sa savanna. Ang mga taong ito ay nag-aaway-away para sa mga mapagkukunan at hinahamak ang isa't isa sa loob ng maraming siglo.
Ang Togo ay kabilang sa 20 pinakamahihirap na bansa sa planeta. Ang karaniwang tao ay kumikita ng wala pang $2 sa isang araw at nakatira sa isang kubo na walang kuryente. Ang inaasahang haba ng buhay ay 61 taon at ang mga tao ay namamatay ng maramihan dahil sa malaria, tuberculosis at dysenteria na ginagamot gamit ang mga karaniwang antibiotic sa loob ng isang linggo. Mahigit sa kalahati ng populasyon ay hindi marunong bumasa o sumulat dahil sa kakulangan ng mga paaralan at ang mga paaralan na mayroon ay naniningil ng mga bayarin na hindi kayang bayaran ng mga pamilya. Sa mga rural na lugar, walang malinis na tubig o sanitasyon, ang mga bata ay umiinom mula sa mga maruming ilog na pinamumuguran ng mga parasito at dumaranas ng kolera, dysenteria at hepatitis sa buong taon. Bawat taon, daan-daang lalagyan ng elektronikong basura mula sa Europa at Amerika, mga sirang computer, telepono, refrigerator, at telebisyon ang dumarating sa daungan ng Lomé. Opisyal na tinatawag ito ng mga kumpanyang kanluranin na tulong tao, ngunit sa katotohanan, 70% ng kagamitan ay patay na at diretsyong napupunta sa mga nakalalasong tambakan ng basura sa labas. Binabaliwala ng mga lokal na residente ang mga elektronikong bagay gamit ang kanilang mga kamay lamang, sinusunog ang mga plastic na circuit board upang kumuha ng tanso at nilalanghap ang nakalalasong itim na usok na naglalaman ng lead, mercury at dioxin. Ang lupa sa paligid ng mga tambakan ng basurang ito ay kontaminado ng mabibigat na metal sa mga darating na siglo at ang mga bata ay naglalaro sa mga baterya at microchip na nagkakaroon ng mga malalang sakit sa dugo at cancer sa baga. Sa Togo, bawat ikatlong bata sa pagitan ng edad na 5 at 14 ay nagtatrabaho, halos kalahating milyong bata sa buong bansa ang napipilitang magbuhat ng mga sako at maghukay ng lupa sa halip na pumasok sa paaralan. Ang mga batang nagtatrabaho sa mga quarry sa ilalim ng nakapapasong araw, nagdadala ng 50 kilong sako sa mga palengke at nagtatrabaho ng 14 na oras sa isang araw sa mga plantasyon ng kakao para sa isang mangkok ng bigas. Libo-libong bata ang ibinebenta sa pagkaalipin ng kanilang mga magulang sa mga trafficker na dinadala sila sa mga kalapit na bansa sa halagang 30 hanggang $50 dahil hindi kayang pakainin sila ng kanilang mga pamilya. Nagpasa ang gobyerno ng mga batas na may mabuting hangarin laban sa child labor, ngunit walang nagpapatupad ng mga ito. Ang mga pulis ay binabayaran ng $2 sa isang araw at nagbubulag-bulagan sa anumang paglabag. Ang lupa ng Togo ay nagtataglay ng napakalaking reserba ng phosphate, isang mineral na mahalaga para sa paggawa ng pataba na kung wala ito ay kalahati ng planeta ay maiiwan na walang pananim. Ang Togo ang pang-5 pinakamalaking tagaluwas ng phosphate sa mundo na taon-taon ay nagbebenta ng mahigit 3 milyong tonelada sa Europa, China, India at iba pang mga bansa sa halagang bilyon-bilyong dolyar. Ngunit lahat ng kita mula sa mga mineral na ito ay napupunta sa mga bulsa ng naghaharing dinastiyang Nasangbe at sa mga korporasyong Chino na bumili ng mga deposito sa halos walang halaga. Nagtayo ang China ng isang modernong daungan, mga kalsada at isang planta ng kuryente sa Togo, kapalit ng pagkakaroon ng ganap na kontrol sa pagkuha ng phosphate at iba pang mapagkukunan sa susunod na 50 taon. Bagamat kalahati ng populasyon ng Togo ay opisyal na Kristiyano o Muslim, halos lahat sila ay sabay-sabay na nagsasagawa ng budo at sumasamba sa mga espiritu ng mga ninuno. Ang mga paring budo ay itinuturing na tagapamagitan sa pagitan ng mga mundo ng mga buhay at mga patay. Nagsasagawa sila ng madugong ritual na kinasasangkutan ng mga sakripisyo ng hayop at pumapasok sa mga trance upang makatanggap ng mga mensahe mula sa mga espiritu. Naniniwala ang mga tao na ang sakit at kasawian ay parusa mula sa mga galit na ninuno dahil sa paglabag sa mga tradisyon, kaya una nilang binibisita ang isang mangkukulam na may dalang sakripisyo, pagkatapos ay isang doktor. Bawat nayon ay may mga sagradong kakahuyan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol ng mga puno at pangangaso dahil tinitirhan ng mga ito ng mga sinaunang espiritu na nagpoprotekta sa komunidad mula sa pinsala. Ang kabisera ng Togo, ang Lomé, ay itinayo sa isang makitid na buhanginan sa pagitan ng karagatang Atlantiko at isang lagoon sa pinakamahihirap na punto sa mga baha at bagyo. 2 milyong tao ang naninirahan sa Lomé, halos 1/4 ng populasyon ng bansa na lumilipat dito mula sa mga rural na lugar upang maghanap ng trabaho at napupunta sa mga slum. Ang mga modernong skyscraper na gawa sa salamin at konkreto na itinayo gamit ang mga pautang ng China ay nakahanay sa sentro ng lungsod, ngunit 1 kilometro lamang ang layo, lumilitaw ang mga bahay-bahayan na gawa sa lata na walang tubig o kuryente. Ang pangunahing sakuna ng kabisera ay ang pagguho ng baybayin. Ang karagatan ay kumukuha ng 5 metro ng dalampasigan mula sa lungsod bawat taon at sa loob ng 20 taon, babahain ng mga alon ang mga gitnang distrito.
Ang football ang tanging lugar kung saan nakamit ng maliit na Togo ang internasyonal na pagkilala. Ang pambansang koponan ay 2 beses nang nakapasok sa African Cup of Nations at nakapaglaro sa World Cup. Ang pinakasikat na manlalaro ng football ng bansa, si Emmanuel Adebayor, na naglaro para sa Arsenal at Real Madrid, ay kumita ng 10 milyong dolyar at nagtatag ng isang kawang gawa sa kanyang sariling bansa. Noong 2010, inatake ng mga armadong terorista ang bus ng pambansang koponan ng Togo sa hangganan ng Angola, kung saan binaril ang driver at ang doktor ng koponan gamit ang mga automatikong armas. Kasunod ng trahedyang ito, hindi nakapaglaro ang koponan ng mga internasyonal na laban sa loob ng 1 taon at ilang manlalaro ang nagretiro dahil sa post-traumatic stress disorder at depresyon. Ang Pranses ay nananatiling tanging opisyal na wika sa Togo, bagamat wala pang 40% ng populasyon ng bansa ang matatas magsalita nito. Lahat ng batas ay nakasulat lamang sa Pranses, ang mga paaralan ay nagtuturo sa Pranses at ang mga hukom ay nagsasagawa ng mga paglilitis sa wika ng mga dating mananakop na umalis 60 taon na ang nakalilipas. Nagbabayad pa rin ang Togo sa France ng milyon-milyong dolyar taon-taon para sa karapatang mag-imprenta ng sarili nitong pera, ang CFA franc, na mahigpit na nakatali sa euro. Ang pagdepende sa pananalapi na ito ay nangangahulugan na ang Togo ay hindi maaaring magtaguyod ng isang malayang patakaran sa ekonomiya at obligado na i-coordinate ang budget ng estado nito sa mga opisyal sa Paris. Last week. I need you to Sa nakalipas na 30 taon, nawalan ng Togo ng mahigit 60% ng mga tropikal na kagubatan nito dahil sa malawakang pagtotroso para sa panggatong at paghawa ng lupa para sa mga pananim. Ang erosyon ng lupa ay ginagawang tigang na desyerto ang matabang lupain, ang mga ilog ay natutuyo at nawawala, at ang mga ligaw na elepante at antelope ay hindi pa nakikita sa bansa sa loob ng mahigit 20 taon. Ang mga tubig sa baybayin ng Atlantiko ay nadumihan ng mga basurang industrial mula sa mga planta ng phosphate at dumi sa alkantarilya, ang mga isda ay lubhang mababa, at ang mga mangingisda ay umaatres ng daan-daang kilometro patungo sa dagat. Ang gobyerno ay hindi naglalaan ng kahit 1 sentimo para sa pangangalaga sa kapaligiran dahil ang diktadura ay may mas mahahalagang alalahanin, pagpapanatili ng kapangyarihan, pagsugpo sa mga protesta, at pagnanakaw ng pondo. Ang Togo ay isang klasikong halimbawa ng pinakamalaking kabalintunaan ng Africa, isang bansang may napakalaking likas na yaman, kung saan ang populasyon ay nabubuhay sa kahirapan noong medieval at namamatay sa sakit. Ang mga reserbang phosphate na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay nasa ilalim ng lupa, ang baybayin ay mainam para sa turismo, at ang tropikal na klima ay nagbibigay daan para sa 3 ani sa 1 taon ng walang gaanong pagsisikap. Ngunit ang laganap na korupsyon, isang namamanang diktadura, at walang awang pagsasamantala ng mga dating mananakop ay ginawa ang Togo na isa sa mga pinakamahihirap na lugar sa mapa ng mundo. Malinaw na ipinapakita ng kasaysayan ng maliit na bansang ito na ang mga likas na yaman ay hindi garantiya ng kasaganaan kapag ang kapangyarihan at mga mapagkukunan ay kontrolado ng iilang mga magnanakaw. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang manatiling updated sa mga bagong episode. Lahat ay maikli at diretso sa punto.